Coach Tim Cone pinangangambahang maiipit sa Gilas Pilipinas kung makakapasok sa finals ang Barangay Ginebra. At dating PBA Commissioner ibinunyag kung bakit hindi makapasok ang malalaking kumpanya sa PBA. At Kai Sotto mapapalaban ng gusto sa big man ng Australian Boomers. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa naging talakayan nga sa programa ni former PBA Commissioner Noli Ayala na Power and Play at US-based Spin.ph journalist na si Homer Saison, ay napag-usapan nga nila yung inaabangang pag-take over ni Coach Tim Cone bilang head coach ng ating Gilas Pilipinas at program director na rin kung sakasakali. Alam naman natin na itong si Coach Tim Cone ay hinahawakan din bilang head coach itong Barangay Ginebra na may pinakamaraming fans dyan nga sa PBA. At ibinunyag din ni Homer Saison na mas malaki pa daw yung sinasahod ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra kontra nga doon sa ibibigay ng national team or ng SPP na sahod sa kanya bilang head coach or program director. Isa pa mga kabasketball, kung sakaling makakapasok sa finals ang Barangay Ginebra, ay maiipit na yung schedule ni Coach Tim Cone para sa FIBA Asia Cup qualifiers dahil wala nang matitirang oras sa paghahanda sa next window na magsisimula na ngayong February 22. Napag-usapan din kung bakit walang malalaking kumpanya na nakakapasok sa PBA gaya ng Chooks To Go at ng iba pa na willing gumastos ng malaki at bumuo ng malakas na kupunan para magkaroon ng magandang kompetisyon dyan sa PBA at para mawala na rin yung mga tinatawag na farm teams na wala naman daw intensyong manalo at nakakabawas pa ng interes ng mga tao. Ayon kay former PBA Commissioner Noli Ayala, ay may mga bumubulong daw sa mga team owners para pigilan yung pagpasok ng mga big company sa PBA para hindi sila mahirapan doon sa mga trabaho nila. So hindi natin alam kung sino yun mga kabasketball. Sa ibang balita naman, matapos yung naging magandang performance ni Kai Sotto kahapon sa panalo ng Yokohama kontra nga dyan sa Osaka, kung saan muli nating nasilayan yung magagandang moves ni Kai sa poste at namumuwersa na rin siya sa ilalim na matagal na nating hindi nakikita. Nakaka-excite na mapanood yung susunod nilang magiging laban kontra naman dito sa Australian Boomers, yung sentro nila na si Nick Kay, isang big man na maraming galaw, veterano, may tira pa sa labas at kasama pa yung mga import na may big man pang isa mga kabasketball, bago lang to, itong si Hassan Martin. Meron pa silang isang big man din na naturalized player na si Williams Nika. So bali tatlong malalaki mga kabasketball at hopefully magtuloy-tuloy na yung magandang performance ni Kai Sotto diyan nga sa magiging laban nila kontra nga dito sa Shimane para magtuloy-tuloy ng tumaas yung kanyang kumpiyansa sa paglalaro, kasi yan yung kailangan talaga ni Kai, bumalik yung kumpiyansa niya para magawa niya makatumanggap, kasi hindi na siya tumatanggap ng bola sa ilalim. Kung matatandaan nyo, nung mga nakaraan puro alley-oop lang, di ba? Ngayon pumuposte na siya mga kabasketball gaya nung ginagawa niya sa TSF saka doon sa NPL Australia. So hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.